May meeting sa kumpanya, at halos mamatay na ako sa inip. Kaya nagpadala ako ng mensahe sa online crush ko. Honey, gusto kitang makitang nakaitim na strappy dress mamayang gabi. Pwede mo ba akong padalhan ng litrato? Pero pagkaraan ng ilang segundo, nag-flash ang mensaheng ito sa joint screen ng meeting room. Ang mensaheng ipinadala ko lang, at ang pangalan ng contact ay nakasave bilang pangalan ng asawa ko. Nagkakilala ang online crush ko sa isang dating app. Hindi pa kami nagpapalitan ng mga litrato ng harapan. Pero napakalakas ng chemistry kaya mabilis na nakumpirma ang aming relasyon. Palagi akong nag-aabalang mag-ayos sa kanya. At, nang medyo naglakas loob na ako, humingi pa ako ng ilang revealing photos. Nang ipadala niya sa akin ang unang half-body photo niya, literal akong natigilan sa gulat. Ang ganda ng katawan niya. Lalo na ang mahahaba, balingkinitan, at competitive na mga binti. Hoy, nakita mo ba yon? May nagpadala nitong mensahe sa presidente namin. Yung naka-strappy black dress. Hoy, gumising ka na, tingnan mo ang nakaraang mensahe. Ito ang pinakamalaking chismis ngayong taon. Sa sandaling iyon, nakaupo ako sa sobrang gulat. Akala ng mga tao ay nakatulog ako dahil sa pagkabagot at sinabihan akong itaas ang aking ulo. Pagkaangat ko pa lang ng aking ulo, sinalubong ko ang tingin ng Pangulo. Nang makita ang kanyang malamig at malayong tingin, pinilit kong ngumiti at saka yumuko. Sa ilalim ng panonood ng Pangulo, unti-unting kumalma ang kapaligiran. Nakayuko akong umupo, literal na kumakabog ang aking puso. Maya-maya pa, may dumating na mensahe sa aking telepono. Sige, isusuot ko ito pag uwi ko mamayang gabi. May meeting ako ngayon. Mamaya na lang tayo mag-usap. Ang malamig at seryosong presidente na ito ay magiging napakalandi at matapang. Hindi ko man lang naisip. Natapos ang meeting, at tumakbo ako diretso sa banyo. Mahal, bakit hindi ka nagre-reply? Galit ka ba na hindi ako nag-reply sa oras? Dapat ba kitang bayaran? Ang dami kong hindi nabasang mensahe. Lahat ay galing sa iisang online partner. Akala niya hindi ako nagre-reply dahil sa galit. Hindi niya alam na natatakot akong magsalita. Tapos biglang lumitaw ang isang litrato niya na nakaitim na medyas. At ito rin ang mga medyas na suot niya sa pulong ng babaeng pangulo kaninang umaga. Pareho ang mga takong. Ibig kong sabihin, litrato niya ito. Hoy, tumigil ka na sa pangangarap. Tumatawag si Ginang Pangulo. Ngayon, tingnan mo ang oras. Perpekto. Pumasok ako sa opisina niya, mahigpit na hawak ang telepono ko. Nakatayo ako roon, talagang awkward. Agad na nasira ang lahat ng pantasya ko tungkol sa online romance. Kapag nalaman niyang empleyado niya ako, siya ang unang makikipaghiwalay sa akin. Abala siya sa pagtatrabaho sa computer niya, habang walang tigil na nag-vibrate ang telepono ko. Maya-maya, inangat niya ang ulo niya at tumingin sa akin ng may malamig at maingat na tingin. Pasensya na po, madam, naiistorbo ko po kayo. Gagawin ko na itong silent ngayon. Nanatiling mabigat ang paligid sa loob ng 20 minuto. Pagkatapos ay tumayo ang presidente mula sa kanyang upuan. Bakas sa mukha niya ang pagkadismaya. Nakaupo ka sa meeting ng walang enerhiya. Hindi ka nakikinig, at malaki ang pagkakamali mo sa proyekto noong nakaraang buwan. Hindi kinukonsinti ng kumpanyang ito ang mga tamad na empleyado. Natigilan ako. Akala ko tapos na ang trabaho ko. Pasensya na po, madam. May ilang problema sa bahay. Pangako ko na hindi na ito mauulit. Sa katunayan, kagabi, napaka-emosyonal ng pakikipag-usap ko sa babaeng ito sa telepono kaya hindi ako nakatulog ng maayos. Kung magkamali pa ako, nandoon lang ang pinto. Sumenyas siya, at lumabas ako. Pumunta ako sa banyo ng mga empleyado, huminga ng malalim. Pagkatapos, tiningnan ko ang 20 hanggang 30 hindi pa nababasang mensahe na ipinadala niya. Agad kong itinago ang telepono ko sa silent. Mahal, pakisabi naman. Nakaka-stress talaga ako ngayon. Sinira ng walang kwentang empleyadong iyon ang proyekto noong nakaraang buwan. Napakalaking pagkalugi ang natamo ng kumpanya. Literal na naging bato ako nang mabasa ko ito. Hindi ako ang walang kwentang empleyadong iyon. Pinagalitan lang ako ng babaeng amo ko at akala ko ako ang tinutukoy niya. Medyo nagayos ako, nagpadala ako ng mensahe sa kanya. Dapat mas tretuhin mo ng maayos ang mga empleyado mo. Siguro bigyan mo sila ng dagdag na sweldo. Mas magiging loyal sila.
Ngumiti ako, iniisip na may dagdag na zero sa sweldo ko sa susunod na buwan. Pero dumating ang tugon. Saang kumpanya ang amo mo? Kakausapin ko siya. Paano kanya nagawang pag-alitan? Tumingin ako ng matagal. Ang bahagi lang ng pagsaway ang naintindihan niya. Hindi man lang binasa ng salary guy. Aba, kahit anong mangyari, tingnan natin. Kinagabihan, umalis na ang lahat, at ako'y mag-isa sa opisina, nagtatrabaho sa proyekto. Kahit papaano ay ayaw kong magmukhang walang silbi sa harap ng babaeng presidente sa totoong buhay, at kung sakaling sumikat ako sa kumpanya, at mahulog ang loob ng presidente sa akin sa totoong buhay. Sa pag-iisip sa kanyang perpektong katawan, natawa ako ng mahina sa sarili ko. Bakit ka tumatawa mag-isa pagkatapos ng trabaho? Isang malamig na boses ang tumawag mula sa likuran. Parang may kaba sa likod ko, parang horror music na tumutugtog sa background. Hindi pa umaalis ang presidente. Gusto lang niyang magtrabaho ng mas maigi. Total, may problema sa proyekto noong nakaraang buwan, at gusto ko siyang bayaran. Hindi nagsalita ang presidente at umalis. Napangiti ako sa sarili ko, habang pinapanood siyang umalis. Honey, galing ka na ba sa trabaho? Dapat na ba akong kumain ng hapunan? Nagpadala ako ng mensahe sa presidente. Agad na dumating ang reply. Kakaalis ko lang sa kumpanya. Kakain na ako, Paulam. Nang marinig ko ang malumanay na tonong ito mula sa malamig at seryosong babaeng iyon mula sa opisina, talagang naguluhan ako. Oo, napakagaling, sagot ko. Nagpadala ako ng selfie. Pinakita ko lang ang aking mga labi. Nag-ingat akong huwag ipakita ang uniforme ko sa kumpanya. Ang sama mo. Ang tagal na nating magkakilala, at gusto kitang makita. Kailan tayo magkikita? Biglang nagpadala ng mensahe ang presidente, at literal akong natahimik. Hindi pa dumarating ang oras. Hindi pa tayo lubos na magkakilala. Sumulat ako para maiwasan ito. Ang sama mo. Hindi ba't naipakita ko na sa iyo ang lahat? Sandali akong nawalan ng malay. Nagpatuloy siya sa paksa ng pagkikita. Hindi siya masyadong nagpumilit. Kaya komportable akong umupo sa opisina, pinagbubuti ang proyekto at nakikipagkwentuhan sa kanya. Kakaiba ngunit nakakapanabak na pakiramdam iyon. Bigla na lang, tumakbo pabalik sa opisina ang presidente at, walang imak, pumasok sa kanyang cabin. Pasensya na, mahal, nakalimutan ko yung strappy dress sa opisina, at hindi ko mahanap yung itim. Puro lila lang ang nakita ko. Pakilike at ipaalam mo sa akin. May lumabas na litrato. Nag-zoom in ako, at literal na damyugo ang ilong ko. Hindi naman talaga damit yung damit. Ilang strap lang ang tumatakip sa mahahalagang bahagi ng katawan. Walang komento. Umiling ako. Nasa opisina ako ngayon. May trabaho ang mga empleyado sa labas. Hindi ako makakausap sa telepono mamayang gabi, at hindi ko talaga gusto ang overtime na ito. Naiirita ako. Ginagampanan ko ang dalawang papel at tinatrato ang sarili ko na parang dalawang tao. May pumasok na malikot na ideya sa isip ko, at sumulat ako ng nakangiti. Naaalala mo ba, sabi mo gagawin mo ang kahit anong sabihin ko. Narito ang unang utos, magsuot ka ng bestida, mag-jacket, at isama mo ang empleyado mo sa hapunan. Ipinadala ko ang mensahe at agad na itinago ang telepono ko. Pero sa loob-loob ko, literal akong nanginginig sa tuwa. Parang roleplay ito. Hindi ko alam. Hindi ko nga kilala ng husto ang empleyadong iyon. Kung nakita niya, sabi mo gusto mo ng exciting. Kung hindi, hayaan mo na. Alam ko na may tendensya ang presidente na maging masunurin, at ang pagkaalam na ang online girlfriend ko ang presidente ay mas lalong nagpatindi ng aking pananabik. Sige, naiintindihan ko. Huwag kang magalit. Pinatay ko ang computer. Maya-maya, tumahimik ang buong opisina. Nakinig akong mabuti at nakarinig ng mahihinang ingay mula sa kabin ng presidente. Gusto ko sanang tumakbo papasok, pero pinigilan ko ang sarili ko. Nang kumalma na ang lahat, casual akong tumayo at nagsimulang kumilos na parang uuwi na. Sakalang lumabas ang presidente mula sa kanyang kabin. Napadako ang tingin ko sa kanyang court, at ang pag-iisip kung ano ang nasa ilalim nito ay literal na nagpasabik sa akin. Ma'am, tapos na po ako. Aalis na po ako. Sandali, tawag niya. Nagmukha akong inosenteng tao. Gabi na at hindi pa ako kumakain. Samahan mo ako sa hapunan, sabi niya habang nagngangalit ang mga ngipin. Agad akong tumanggi, nagkunwari. Hindi po, ma'am.
Ang bait mo naman. Nag-overtime lang ako. Paano kita mapapayagan na magbayad? Uuwi na lang ako at kakain. Tigilan mo na ang drama. Kung hindi ka sasama sa akin, huwag kang pupunta sa opisina bukas. Pagkatapos noon, umalis na siya, walang iniwang pagkakataon. May dumating na mensahe sa telepono ko. Honey, ano ang dapat kong isama sa pagkain ng empleyado ko? Hindi pa ako nag-imbita ng kahit sino sa hapunan. Nang makita ko siyang naglalakad na nauna, napaka-cute ng kilos, hindi ko napigil ang matawa. Tanungin mo ang empleyado mo. Mahalagang makinig sa opinyon ng iba. Bumaba kami sa parking lot. Sumakay ako sa kotse niya, at umalis na kami. Maraming salamat sa hapunan, ma'am. Pangako, mas magsisikap ako, at ano ang gusto mong kainin? Pinutol niya ako sa kalagitnaan ng pagsasalita, dahil sa sobrang lamig. Medyo nasaktan ako. Gustong-gusto niya ako online, pero sa totoong buhay, hindi nga ako karapat-dapat na talian siya ng sapatos. Tapos naisip ko ang isang kalokohan. Punta tayo sa hotpot. Pawisan ka ng kaunti sa ganitong panahon, tapos maligo ka. Nakaka-relax ang pakiramdam. Mainit. Pag-uulit niya ng may pag-aalinlangan. Sinubukan ko pa siyang sugurin. O maghanap ka ng mas murang hotpot. Siguro mas mura yan. Pagkarinig nito, matalim akong tiningnan ng presidente. Pagkatapos ay bigla niyang pinindot ng malakas ang accelerator. Nanatili siyang tahimik sa buong biyahe. Kitang-kita sa poker face niya na pino-provoke ko siya. Pero natatawa ako sa loob-loob ko. Bakit ang lamig at ang pagiging superior? Teka, nagsimula na ang maliliit kong love missions. Sa mungkahi ko, nakarating kami sa isang sikat na hotpot restaurant malapit doon. Pagkababa niya ng kotse, nakita ni Madam President na puno ang restaurant, at nanatili sa hangin ang aroma ng mainit na sopas. Huminto siya sa pinto. Medyo nag-aalangan akong pumasok. Natural lang, nakahanap ako ng mesa malapit sa bintana at naupo. Kinuha ko ang menu at nagsimulang umorder. Pagkalipas ng 10 minuto, dahan-daang pumasok si Ginang Pangulo. Pumasok si Hugh at umupo sa tapat ko. Halata sa mukha niya na hindi siya komportable. Jeff, ang init dito. Hindi mo ba huhubaran ang jacket mo? Mas gaganda ang pakiramdam mo, sabi ko, sabay hubad ng jacket ko habang nagsasalita at nagsuot ng kalahating manggas na t-shirt. Hindi sumagot ang presidente. Tinitigan niya lang ako ng matalim. Pero nang makita niya ang t-shirt ko, natigilan ako. Nakita ko ang kakaiba niyang ekspresyon, tumingin ako sa ibaba, at nagulat ako. Ito rin ang t-shirt na suot ko noong video call namin noong araw na iyon. Malapit nang mabunyag ang lahat. Wala. Malamig na sabi ng presidente at tiningnan ang telepono niya. Nakahinga ako ng maluwag. Maya-maya lang, may dumating na mensahe sa telepono ko. Honey, may empleyado sa kumpanya ko na nakasuot ng kapareho mong t-shirt. Pero ikaw pa rin ang pinakagwapo. Napasinghap ako. Sa pag-ibig, literal na itinatapon ng mga tao ang kanilang katalinuhan sa bintana. Naglakas loob ako at pinindot ang send. Hindi mo ba iniisip na kamukha ko siya? Imposible. Para sa akin, ang sky ko ang pinaka-perpekto. Walang makakapantay sa iyo, kahit magkapareho sila ng damit. Pareho kaming nakaupo ng magkaharap, pero sa halip na mag-usap, nakatitig kami sa aming mga telepono. Kakaiba ang tingin sa amin ng waiter. Medyo nahihiya ako. Umiinom ako ng tubig. Pagkatapos ay may dumating na mensahe mula sa kanya, at umubo ako ng malakas. Tumangala ang presidente, at agad akong humingi ng tawad. Palakas ng palakas ang tapang ng lalaking ito, nagpapadala ng mga ganitong mensahe kahit sa restaurant. Pareho talaga siya ng tipo. Samantala, dumating ang pagkain. Ibinaba ko ang telepono at sumugod sa pagkain. Ibinaba rin ng presidente ang kanyang telepono at nagsimulang kumain, marahil dahil hindi sumasagot ang kanyang online girlfriend. Unti-unting uminit ang restaurant. Pinagpapawisan ako sa aking t-shirt. Isipin mo kung gaano kapawis ang presidente sa kanyang makapal na jacket. Lalabas ako para magpahangin. Pwede ka nang magpatuloy sa pagkain, bigla niyang sabi, at lumabas. Sa pamamagitan ng salamin, nakita ko siyang pinapaypayan ang sarili sa pamamagitan ng pagkaway ng kanyang jacket para makalanghap ng malamig na hangin. Maya-maya lang, may mga lalaking sumulpat at pinalibutan sila. Hinarap sila ng Pangulo. Hindi siya natakot kahit kaunti. Agad akong tumakbo palabas. Hoy, anong ginagawa ninyo?
Sigaw ko. Makinig kayong mabuti. Kapag hinawakan ninyo ang aking ginang kahit isang hibla ng buhok, isinusumpa kong hindi kayo makakabangon sa kama habang buhay. Galit na tinitigan ako ni Ginang Pangulo. Pero lumingon ako ng may parehong kumpiyansa. Pinoprotektahan kita, at nakatingin ka sa kabilang direksyon. Habang nagsasalita ako, pumunta ako sa likuran niya at marahang tinapik ang likod niya. Makinig kayong mabuti. Ang pinoprotektahan natin ay atin lamang. Gamitin ang utak ninyo at huwag kayong magtusok ng ilong sa mga ganoong lugar. Kung hindi, malalaman mo ngayon kung ano ang kulang sa katawan mo. Sinugod ako ng 3 Maniokis. Itinulak ko ang presidente paatras. Hinawakan ko ang isa sa kanyang mga kamay at pinilipit ito ng malakas. Umalangaw ang kanyang sigaw sa buong kalye. Kung may susulong, babaliin ko ang braso niya. Naiintindihan ko. Sa wakas, tumakbo silang 3 palayo sa takot. Humarap ako sa presidente, nakangiti. Kita mo, kung wala ako roon, malamang nasa gulo siya ngayon. Sa tingin ko hindi ako karapat-dapat sa pagtaas ng sweldo. Maganda ang mood ko noon at akmang hahawakan ko na sana ang balikat niya nang biglang umikot ang buong mundo. Nang matauhan ako, naipit ako sa lupa. Nasa ibabaw ko ang presidente, hawak ako ng mahigpit. Oy aha, ano ito? Nakaipit ang isang braso, ang isa naman ay gumugulong sa lupa. Marunong ka ba ng martial arts? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Hindi pagkakaunawaan ang lahat ng ito. At bakit mo ako sinuntok mula sa likuran? Umungol ang presidente, emergency lang. 3 sila, at masama ang ugali nila. Para lang pagtrabahuhan ka. Hindi niya ako pinakinggan, hinigpitan niya ang pagkakahawak niya. Bitiwan mo na, please. Masakit. Gusto ko sanang gumalaw, pero hindi ko magawa. Nakakairita ang pakiramdam na ito. Tandaan mo, empleyado ka lang naman. Pumila ka. Malamig niyang sabi, sasagot na sana ako nang bigla kong mapagtanto kung gaano ka-awkward ang posisyon natin, at kung saan napunta ang tingin ko. Nako, madam, gusto mo ba ng lila? Ang dila ko, ang kaaway ko. Nakita ko, pero bakit kailangan pang sabihin sa kanya? Pagkalipas ng kalahating oras, nakarating ako sa emergency room ng ospital. Ang kaliwang kamay ko ay naka-plaster at nakasabit sa leeg. Nasa kaawa-awang kalagayan ako. Kita mo, dahil sa pabigla-biglang pag-uugaling ito, hindi na maaaring magtrabaho ang pinakamahusay na empleyado ng kumpanya ninyo. Kung gayon, hindi mo na kailangang pumasok bukas. Matatanggal ka sa trabaho. Sinasabi niya ito, ngunit kitang-kita ang kaunting guilt sa kanyang mga mata. Humarap ako sa kanya ng may pinakamagandang ngiti at sinabing, nabalitaan kong mabait ka sa mga empleyado mo. Hindi ko inakalang matatanggal mo ako ng ganoon kadali. At isa pa, iniligtas ko ang buhay mo ngayong gabi. Pakikialam iyon. Walang nag-imbita sa iyo roon. Tumayo siya at tumungo sa emergency exit. Pinanood ko lang siyang paalis, pinipigilan ang isang maliit na ngiti. Eksakto ang reaksyon na inaasahan ko. Habang kinukuha ko ang aking telepono, ang presidente ay puno na ng mga mensahe mula sa aking online na kasintahan. Baby, pasensya na. Sayang at hindi ako makakapunta sa iyo. May natigil dito. Anong nangyari? Nakangiti kong sagot, habang nakatingin sa aking nakabenda na kamay. Wala. Problema ito sa proyekto ng kumpanya. Magiging abala ako ngayong gabi. Huwag mo akong hintayin. Babayaran kita sa susunod. Iniisip ng mga babaeng ito na napaka-inosente nila. Bali ang kamay ko. Hindi man lang nabanggit iyon. Proyekto? Oo, sige. Patatawarin kita sa pagkakataong ito. Hindi ko alam kung kailan. Ngunit biglang tumayo ang presidente sa harap ko. Anong tinatawa-tawa mo? Nang makita akong nakangiti ng walang kahihiyan, mas lalong sumama ang kanyang mukha. Mabilis kong pinunasan ang aking ngiti at umiling. Saan ka nakatira? Ihahatid na kita. Magpapahinga ka muna sa trabaho mo. Bumalik ka na sa trabaho kapag gumaling na ang kamay mo. Naglakad siya papunta sa kotse nang hindi ako binibigyan ng pagkakataong magsalita. Sinundan ko siya ng mapilit. Ibigay mo sa akin ang address mo. Ipinahihiwatag ng boses niya na wala talaga siya sa mood na makipag-usap sa akin ngayon. Marahil ay naiirita rin siya dahil hindi ko siya pinayagang makipag-chat ng maayos sa online manliligaw niya ngayong gabi. Kinapa ko ang telepono ko sa bulsa ko at nagkunwaring malungkot, na wala. Siguro sa isang away, o noong nasa ibabaw mo ako.
Nang marinig iyon, namula ang mukha ng presidente. Tiningnan niya ako na parang sisikelan niya ako. Kung babanggitan ko ulit ito sa iyo, babaguhin ko ang bali na yan sa 1,000 piraso. Bigla akong tumango. Nag-isip siya ng ilang segundo. Pagkatapos ay sinabi niya, hayaan mong ihatid kita sa hotel. Gagaling ka rin. Pagkatapos ay maaari ka nang umalis. Hindi, masakit ang kamay ko. Ano ang gagawin ko nang mag-isa sa hotel? Sino ang mag-aalaga? Tinulungan kita buong gabi at ngayon ay itinatapon mo ako roon. Hindi patas para sa akin. Nang makagawa ako ng kaunting emosyonal na drama, sinabi niya, sige, pumunta ka sa bahay ko ngayong gabi. Bukas tatawagan ko ang locker master, aayusin ang sirang pinto mo, tapos pwede ka nang umalis at huwag ng manggulo. Sa wakas, hindi ako pinayagan na manatili sa bahay. Pero kahit papaano ay makikita ko ang bahay niya. Ako na yata ang unang lalaki sa buong kumpanya na magkakaroon ng ganitong pagkakataon. Seryoso ang ekspresyon ng kanyang pagmamaneho, at komportable naman akong nakahiga sa co-pilot seat. Maya-maya, nakarating kami sa isang marangyang residential complex. Pagpasok namin, nanlaki ang mga mata ko. Kahit gabi na, parang isang maharlikang villa ang buong lugar, na may malawak na kapaligiran. Literal akong nabighani. Pumasok ang presidente na may parehong seryosong ekspresyon at hinawakan ang kamay ko, hinayla ako papasok. Malamang ay nahihiya siya sa iisipin ng mga tao sa labas. Tahimik na nagchichismisan ang dalawang security guard. Oh, yung presidenteng Ice Queen, ito ang unang beses na nagdala siya ng lalaki. Naghahanap ng kasama ang mga matatandang babae. Pero parang medyo naiinis ang lalaking ito. Wala akong ideya sa sinasabi ng mga tao. Kinakaladkad lang ako. Pagdating sa ibaba ng gusali, nagbitaw ang presidente ng huminga ng malalim. Mabuti na lang at wala akong nakitang kakilala. Doon niya lang napagtanto na hawak pa rin niya ang kamay ko. Inosenteng sabi ko, hoy, relax ka. Hindi ko sasabihin kahit kanino na sinasamantala mo ako. Tumigil siya. Kung hindi lang dahil sa guilt, literal na iniwan niya ako sa kalye. Kinuha niya ang mga susi, at biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Sa wakas, nasalayan ko ang tunay na loob ng bahay niya. Pagkabukas niya ng ilaw, literal akong natigilan. Sino ang mag-aakalang magiging ganito kawalang tao ang bahay niya? Minamalast ang buong lugar, itim at puti. Walang mga dekorasyon, walang mga halaman, mga mahahalagang muebles lang at iyon lang. Ang kwarto mo ay nasa unang palapag, sa kaliwa. Nandoon din ang banyo. Matulog ka doon ngayong gabi. Huwag kang pumunta sa kahit saan na hindi naaangkop. Kung makita mo akong naglalakad sa itaas, tatawag ako ng pulis. Pagkatapos noon, pumasok siya sa banyo sa itaas. Nagsimula ang tunog ng tubig. Mag-isa ako, nakaupo sa sofa, pinagmamasdan ang bahay niya. Talagang may Ice Queen vibe. Tahimik, malinis, walang emosyon, disiplinado. Normal lang sa isang babae ang magkaroon ng ilang palamuti rito at doon. Sa mismong sandaling iyon, nakaramdam ako ng kaunting pag-aalala para sa kanya. Sa totoong buhay, siya ang presidente ng isang kumpanya, palaging may kontrol sa lahat. Pero sa internet, isa siyang mahinang babae na nagbabahagi sa akin ng kanyang mga alalahanin sa araw-araw. Doon ako nagdesisyon, babaguhin ko iyon. Hahayaan kong lumabas ang tunay na babae, ang isang buhay, masayahin, at magaan ang loob. Kumakalam ang tiyan ko nang walang awa. Kumain kami ng hotpot, at sa kabila ng lahat, wala pa akong nakakain. Tatayo na sana ako at kakain nang may naisip ako. Gusto kong makita kung paano magluto ang online partner ko. Kaya tiniis ko ang gutom at hinintay siyang lumabas pagkatapos maligo. Pagkalipas ng 1 oras, nang halos mawalan na ako ng malay, sa wakas ay lumabas na ang presidente. Nakita niya akong nakahiga sa sopa na parang wala na akong dahilan para mabuhay. Walang sabi-sabi, bumaba siya sa kusina. Kumuha siya ng isang carton ng malamig na gatas mula sa refrigerator at inihagis ito sa akin. Inumin mo na yan at matulog ka na. Ihahatid na kita pauwi bukas ng umaga. Ayan na, boss. Pwede ka naman sanang magluto ng noodles. Pareho tayong hindi kumain ng hapunan ngayong gabi. Hindi mo lang ako pinapahirapan mo rin ang sarili mo. Nagninit-ngit ang Pangulo, parang pinipigilan ang sarili na sakalin ako.
Pagkatapos ay binuksan niya ang refrigerator, kinuha ang lahat ng sangkap ng sabay-sabay, at inilagay ang tubig sa kalan para uminit. Pinaikit ko ang aking mga mata, pinakinggan ang mga ingay sa kusina, inisip ang hinaharap, iniisip kung ano ang ipapangalan namin sa aming mga anak balang araw. Ang totoo, hindi pa namin nababanggit ng maayos ang aming mga pangalan. Bigla akong nakaamoy ng malakas na nasusunog na amoy. Napatalon ako at nakita ko ang pangulo na itinatapon ang nasunog na noodles sa basurahan at nagkukuskos ng mga pinggan. Sige, sinisira ng kaba ang kahit anong bagong kusina. Pagkatapos ay nakita ko siyang pumitas ng mga gulay gamit ang kanyang mga kamay at inihagis ang mga ito diretso sa palayok ng hindi hinuhugasan. Nang kumulo ang tubig, nagdagdag siya ng isang dakot ng noodles. Marahil ay hinugasan niya ang mga gulay bago ilagay sa refrigerator. Ang hindi nakakapatay sa iyo ay siyang nagpapataba sa iyo, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Pero habang pinapanood ko siyang basagin ang itlog, kalahati ng balat ay nahuhulog sa kaldero, at patuloy siyang nagluluto ng walang reaksyon, bigla akong tumayo mula sa sopa na parang bukal. Gusto akong patayin ng babaeng ito, boss, bakit hindi mo ako hayaang gawin ito? Pinili ko ang pinakamagalang na mga salita, at doon ko napagtanto ang katotohanan. Hindi siya bago sa kanya, hindi siya marunong magluto. Nang makita ang mukha niya, parang may natunaw sa loob ko. Boss, magpahinga ka na, ako na ang gagawa. Kinuha ko ang mga kubyertos mula sa kanyang mga kamay at pinaakyat siya sa taas. Sa isang banda, para siyang isang napakabait na bata sa kusina na natunaw ang puso ko, at sa kabilang banda, mamamatay-matay ako sa gutom. Dali-dali kong hinugasan ang mga pinggan, nilagyan ng sariwang tubig, at agad na inilagay ang pansit sa kumukulong tubig. Samantala, hinugasan ko ang mga gulay. Pinirito ko ang 2 itlog at inilagay sa kumukulong tubig. Pagkatapos ng mga 15 segundo, inilabas ko ang mga ito at inilagay sa pansit. Dahan-daang dinampi gamit ang chopsticks, at dahan-daang lumabas ang pula ng itlog. Kaunting mantika sa ibabaw, at ang buong kusina ay napuno ng makalangit na aroma. Tikman mo, kainin mo. Lubos akong nagtiwala sa sarili ko. Inilagay ko ang mangkok sa harap ng presidente. Umaagos na mangkok, berdeng dahon, perpektong lutong pansit. Parang nasa restaurant ang itsura. Umupo ako sa harap niya, dala ang mangkok ko at nagsimulang kumain. Hindi na gaanong malamig ang boses niya kaysa dati. Araw-araw ka bang nagluluto? Oo, mag-isa lang ako sa bahay. Napakamahal ng pag-order ng pagkain mula sa labas araw-araw. Nang makita akong kumakain ng may kasiyahan, hindi niya maiwasang kunin ang kanyang mga chopstick. Kumagat siya, at nanlaki ang kanyang mga mata. Ilang taon na rin mula nang huli siyang nakatikim ng napakasarap na pagkain. Parang luto ng nanay niya, boss. Tapusin mo na ang pagkain mo at magpahinga ka na sa taas. Ako na ang bahala sa iba. Lilinisin ko na ang lahat at matutulog na. Medyo proud ako sa sarili ko ng sandaling iyon. Ang kamay mo. Medyo nag-aalala ang presidente sa kamay kong may plaster. Hindi ko inaasahan na mapapansin niya. Ngumiti ako at sinabing ayos lang ako. Marami na akong nagawang gulo. Hindi tama na umupo nang walang ginagawa. Pagkatapos ng hapunan, sa aking pagpupumilit, siya. Umakyat ang pangulo para matulog. Kinuha ko ang mga bola-bola at inilagay sa lababo. Nang sandaling iyon, may dumating na mensahe. Magandang gabi, Carino. Magandang gabi. Kinabukasan, paglabas ng pangulo mula sa kanyang silid, nakita niya ang isang lalaking naka-apron, abala sa kusina. Alas 6 ng umaga na, at matagal na akong naghahanda ng malaking almusal para sa kanya. Anong ginagawa mo? Nawala ang lamig ng kagabi sa kanyang mukha. Isang espesyal na almusal para sa iyo, dahil hindi ka marunong magluto at malamang ay wala kang oras para kumain ng almusal sa umaga. At wala akong gagawin ngayon. Kaya naisip kong angkop lang iyon. Walang sinabi ang pangulo. Tahimik lang siyang nakaupo at pinanood akong magtrabaho. Halika, iuwi mo ako mamaya. Nang marinig ko ito, bahagyang nakaramdam ako ng pagkadismaya. Ibig kong sabihin, hindi ako maaaring magtagal ngayon. Sige, salamat sa abala. Ngumiti ako, tumalikod at inilagay ang kanyang plato sa harap niya. Kumuha ang pangulo ng isang piraso ng tinapay, kumuha ng itlog, at kumagat. Kitang-kita ko ang pagbabago ng ekspresyon niya. Wala kang gagawin sa bahay.
Nabigla ako sa tanong niya. Walang urgent. Kung kailangan mo ako, pwede akong magtrabaho mula rito. Sa totoo lang, naisip ko rin ang parehong bagay kahapon. Dahil naka-work injury leave ka, pwedeng isama ang gastusin mo sa pagkain sa gastusin ng kumpanya, at wala rin akong oras magluto. Kaya, babayaran kita. Ikaw ang magluto para sa akin. Isipin mo na lang nakabayaran mo yan. Casual na sinabi ito ng presidente, na parang kumagat ulit ng sandwich. Ngayon ko lang naintindihan na napanalunan na pala siya ng kinain niya kagabi. Tama ba? Ngayong nabanggit mo na, kailangan ko rin ng magpapalit ng benda sa kamay ko. Hindi ko kaya mag-isa. Kaya, pwede akong tumuloy sa bahay mo ng ilang araw bilang private chef mo. Ano kaya ang pakiramdam niyan? Pareho kaming nagkasundo. Gusto kong manatili, at gusto niya ng masarap na pagkain araw-araw. Ganoon ako nagsimulang tumira sa bahay ng presidente. Pagkatapos mag-almusal, pumasok na siya sa trabaho, at nilinis ko ang bahay gamit ang isang kamay. Pagkatapos ay bumagsak ako sa sopa at tinext siya. Magandang umaga, Karen. Magandang umaga. Maikli ang tugon. Labis na nalilito ang Pangulo. Pakiramdam niya ay nagtataksil siya. May kasintahan siya online, ngunit isang tunay na lalaki ang nakatira sa bahay. Para maiwasan ito, ginugol niya ang buong umaga sa pagtatrabaho ng walang tigil. Nang mapirmahan niya ang huling file, pagod na siya. Carino, pagod na ako. Masakit ang likod ko. Tinext ko siya at nag-alburuto. Marahil ay hindi niya alam na hindi pa kami nakapagpalitan ng romantikong linya simula nang dumating ako. Bumangon ka at maglakad-lakad paminsan-minsan. Nami-miss kita. Umupo ang Pangulo sa sofa, minamasahe ang kanyang likod, at ang eksena mula kagabi sa kusina ay biglang lumitaw sa kanyang harapan. Ito ang unang pagkakataon na may nakakita sa kanya sa ganitong kaina-hinalang kalagayan. Nawasak ang kanyang perpektong imahe sa sandaling iyon, at napagtanto niya na ang lahat ng kanyang katatagan ay walang-wala kumpara sa lalaking iyon. Samantala, ako ay nakahiga sa sofa sa sala, ganap na kontrolado ang sitwasyon. Nang araw na iyon, hindi nagpadala ang Pangulo ng kahit isang romantikong mensahe sa kanyang online partner. Ako, habang paikot-ikot sa bahay ng mga Minville, ay nagsusulat ng mga ideya sa dekorasyon gamit ang panulat. Ang isang batang babae na tulad niya na nakatira sa mga itim at puting dingding ng maraming taon ay tiyak na mababaliw. Kinagabihan, tinawagan ako ng Pangulo sa pamamagitan ng video. Bumaba ka at tulungan mo akong magayos ng ilang gamit sa itaas. Natigilan ako sa nakita ko. Puno ang dalawang malalaking shopping cart. Hindi ako sigurado kung ano ang gusto mo, kaya nagdala ako ng kaunting lahat. Gusto ko ng inihaw na isda ngayong gabi, sabi niya nang may kaunting pagkahiya. Pero naiintindihan ko, ito ay isang positibong senyales. Sa wakas ay hayagan na niyang ipinahayag ang kanyang desisyon. Kahit na magagamit ang isang kamay, pareho naming hirap na buhatin ang mga gamit sa itaas. Nang makita ang saga ng mga grocery sa sala, sinabi ko, parang nasa bahay na talaga ako ngayon. Dati, kasing walang laman ito ng isang ward sa ospital. Bumagsak ang Pangulo sa sofa, pagod na pagod, habang ang ulo ay nasa kanyang mga kamay. Sinimulan kong itago ang lahat sa refrigerator. Huwag kang masyadong mapagod, boss. Huminga ka naman minsan. Hindi siya nagsalita. Akala ko ayaw niyang magsalita. Lumingon ako at nakita kong natutulog siya sa sofa. Dahan-dahan akong lumapit. Kinuha ko ang isang kumot na nakalapag malapit at tinakpen siya nito. Inilagay ko ang mainit na bag belt na binili ko para sa kanya sa side table. Pagkatapos, habang humuhuni, sinimulan kong ihanda ang isda. Pagkalipas ng isang oras, nasa oven na ang isda. Pagkatapos ay nagising ang Pangulo. Nakita niya ang kumot at nagulat siya. Nang makita niya ako sa kusina, nabawasan ang kanyang tensyon. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakatulog siya ng ganito kalalim sa harap ng kahit sino. Ganoon ba siya katiwala sa akin? Pagkatapos ay napunta ang kanyang mga mata sa mainit na belt at sa asukal na itinago ko. Pagod ka. Ang dami mong pinulot na gamit mula sa baba. Siguradong masakit ang bag mo. At nang tingnan ko ang kalendaryo, napagtanto kong malamang sa iyo iyon. Malapit na ang petsa para sa mga araw na iyon. Kaya, handa ko na itong sinturon at brown sugar. Kung makakain mo na ang lahat ngayon, ipagluluto kita ng masasarap na pagkain nitong mga nakaraang araw.
Hindi ko man lang siya tiningnan habang sinasabi ko ito. Nagpatuloy lang ako sa pagluluto. Pero malinaw kong naiisip ang ekspresyon niya, at tama ako. Nakatayo siya roon. Hindi man lang siya gumalaw, mag-isa sa loob ng maraming taon. Walang sino man ang nagmalasakit sa kanya ng ganito. Puro salita lang ang binitawan ng online boyfriend niya. Pero ako, ang lalaking nakatayo sa harap niya, ay talagang gumagawa ng mga bagay para sa kanya. Iniisip ko ang bawat maliit na detalye. Hindi na malaya ng presidente mismo na nilamon na niya ako ng kanyang mga mata. Tapos na. Handa na. Natapos ko ang huling hakbang at inilagay ang lahat sa mesa. Nakatitig pa rin sa akin ang presidente, na parang walang reaksyon. Anong nangyari? Nagugutom ako. Ikinumpas ko ang chopstick sa harap ng kanyang mga mata. Doon lang siya natauhan. Umupo ako sa harap niya. Ikaw ang boss, at isa lang akong upahang kusinero. Hindi magandang tingnan ang pagkain ng magkasama. Tahimik siyang pumitas ng isang piraso ng isda. Nagliwanag ang kanyang mga mata habang tinitikman ito. Pupurihin na sana niya ako ng dam-apo ang kanyang tingin sa akin. Nakangiti ako ng may buong kumpiyansa. Ngayon sabihin mo sa akin. Masarap di ba? Bamantong hininga siya gamit ang kanyang ilong. Sige, medyo mas masarap kaysa sa street food. Natigilan ako sa pagngiti. Napuno ako ng pagkadismaya na parang malamig na tubig. Pero sa isang anggulong hindi ko siya makita, palihim na nakangiti ang presidente. Nang tumingin ako muli, wala nang laman ang kanyang mangkok ng kanin. Bahagyang namula ang kanyang mga pisngi, basang-basa ng pawis ang kanyang noo, at mabigat ang kanyang paghinga. Sa loob-loob ko, natuwa ako. Tingnan natin kung gaano siya katatag. Tumayo ako at pumunta sa refrigerator. Kumain ako ng medyo maanghang. Masasabi kong hindi siya kumakain ng maanghang na pagkain. Sino ang nagsabing maanghang ito? Medyo maanghang lang. Pero medyo namamaga na ang kanyang mga labi, at sa totoo lang, mukhang nangangati ang mga ito. Lumapit ako at naglagay ng malamig na peanut shake sa harap niya. Huwag kang maging malakas, inumin mo lang. Mababawasan nito ang paghapdi, at darating ang iyong regla sa loob ng 2 o 3 araw. Paano mo nalaman na darating na ang aking regla? Tanong niya, namumula ang kanyang mukha. Nakasulat doon sa dingding. Itinuro ko ang kalendaryo, na may nakabilog na mga petsa para sa bawat buwan. Hindi ko maintindihan noong una, ngunit pagkatapos kong magbilang, napagtanto kong isa itong cycle tracker, at ngayong buwan ay walang marka. Ibig sabihin ay malapit na ang kanyang takdang petsa. Natahimik ang presidente. Yumuko siya. Sinabi niyang maayos lang ang pagkain, at kumain siya ng kalahating tray ng isda ng mag-isa. Pagkatapos ng hapunan, humiga siya sa sopa at itinuro ang mesa ng mabilis. Ayos lang ang hapunan ngayon. Panatilihin ang iyong kaayusan. Ngayon ay maglinis ka na. Pinagtimpla ko siya ng brown sugar tea at inilagay ito sa harap niya. Inumin ito kapag medyo lumamig na. Kung sisimulan mo na ngayon, humuhu pa rin ang sakit mamaya. Hamyuni lang siya at natahimik. Ang paghiga ng nakadapa sa sopa ay isang matagal na niyang masamang ugali, na nagbibigay ng pressure sa kanyang likod. Hindi ko alam kung saan ako nakakuha ng lakas ng loob. Inilagay ko ang kamay ko sa ibabang bahagi ng likod niya at marahang diniinan. Nabasag ang gulugod niya at nagulat siyang nakatitig sa akin. Tunay ngang hamupa ang sakit. Kung sobra ang pressure, hindi magkakapantay ang mga buto. Mag-ingat ka, sabi ko, at sinimulang linisin ang kusina. Alam kong maiirita ako sa kanya kung sobra akong mag-aalala. Ang pinakamabuti ay ang katamtamang distansya, para nandito ako at magmukhang kaakit-akit pa rin. Ang distansya ay lumilikha ng atraksyon, naiintindihan ko ito ng mabuti. Samantala, nagpadala ako ng mensahe sa online boyfriend niya. Hi dear, naging abala ako ngayon. Medyo maayos na ako ngayon. Minsan masakit. Wala akong pakialam kung wala ka. Sumakit ang ulo ko sa pagbabasa ng lahat ng kanyang mga sinabi. Napakahusay ko sa paghawak sa kanya kaya naging emosyonal din ako. Pero hindi niya alam, nitong mga nakaraang araw, hindi ko na siya nagawang landiin tulad ng dati. Nakatira ako sa bahay niya. Kung magpapadala ako ng mensahe, makikilala niya ang boses ko. Kumain ka na ba? Ano ang gusto mo? Umorder na ba ako? Hindi na kailangan. Gumawa lang ako ng inihaw na isda. Nag-aaral ako ng mag-isa, at nagpadala siya ng litrato ng isda. Ang parehong isda na niluto ko.
Pakiramdam ko ay magiging sarili kong malambot na aso. Kinukuha ng babae ang mga gamit ko at ginagamit ang mga ito para manligaw sa akin. Kahit na teknikal na ako iyon. Gayunpaman, kakaiba ang pakiramdam. Pagkatapos ay nagpadala ako sa kanya ng mensahe. Kailangan kong pumunta sa isang inspection sa isang liblib na nayon ng ilang araw. Mahina ang signal. Mahirap ang pakikipag-ugnayan ng higit sa 10 araw. Kailangan ko ng paunang pahintulot, at ipinadala ko sa kanya ang isang larawan ng aking nayon na nasave ko na sa aking telepono. Planado ko na ang lahat. Sa mga araw na ito, may in-love ang Pangulo sa realm, hindi sa virtual na bersyon. Nang gabing iyon, nag-usap kami ng matagal. Pinag-usapan namin ang aming unang pagkikita, mga personal na kwento, at nagpadala pa sa kanya ng maraming larawan ng nayon para magmukhang totoo ang kwento. Bilang resulta, nagising ako kinabukasan na may malalaking maitim na bilog at naghanda ng almusal para sa Pangulo. Pagkaalis niya papunta sa opisina, bumagsak ako sa sopa at nakatulog. Paggising ko, nakatayo na sa harap ko ang presidente, may hawak na dokumento. Bumalik ka na ba? Oras na ng hapunan. Nang makita ko siya, napilitan na akong kunin ang aking apron nang sabihin ng presidente, magtatrabaho ka ba mula sa bahay? Natatandaan mo ba ang huling proyektong nasira mo? Partikular na hiniling sa iyo ng kliyente na tapusin ito. Na-postpone ang petsa ng iyong pagsali. Napakahalaga ng kasunduang ito. Kailangan ko ng kompletong plano bukas. Isasama kita para makipag-ayos sa kliyente. Malinaw na ipinapakita ng kanyang galaw ng katawan na siya ay nasa ilalim ng pressure tungkol sa kasunduan. At sa hapunan, mas lalong lumala ang aking pagkagulat nang itaas ng Pangulo ang kanyang mga braso at pumasok sa kusina. Magluluto ako ngayon. Mag-focus ka lang sa plano. Nag-isip ako ng mabuti pero hindi tumanggi. Madali yan ang plano. Abala ako sa trabaho nang biglang may sumigaw sa akin. Tumangala ako. Nakikipagkamay at sumisigaw ang presidente. May nakasabit na buhay na tulya sa daliri niya. Walang pagdadalawang isip, hinawakan ko ang kamay niya para pigilan siyang gumalaw. Binuksan ko ang balot ng tulya gamit ang dalawang daliri at pinakawalan ang daliri niya. Pagkatapos ay dinala ko siya sa first aid cabinet. Kumuha ako ng alkohol at nilinis ang sugat. Una, pinatuyo ko ang sugat. Pagkatapos, hinaipan ko ng mahina para pakalmeyan ito, parang pinapakalma ang isang sanggol. Naglagay ako ng antiseptic at binalutan ng benda. Nang matapos ako, nakita kong ang mukha ng presidente ay kasing pula ng pinakuloang hipon. Doon ko napagtanto, hawak ko pa rin ang kamay niya. Pasensya na, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Magluluto ako ng hapunan. Pagkatapos ng hapunan, sinimulan na mismo ng presidente na linisin ang mesa, at bumalik ako sa plano. Sa paningin ko, baliw na baliw ang kliyente. Gusto niyang mas maraming bisita ang app niya kaysa sa mga nangungunang app sa merkado. Alam ko na ito sa pamamagitan lang ng pagtingin sa mga kinakailangan. Imposible. May tumanggap sa kontratang ito dahil sa sobrang kabaliwan dahil napakalaki ng pera, pero napakataas ng parusa kaya malugi ang kumpanya. Wala nang ibang pagpipilian. Nagdagdag ako ng ilang user acquisition strategies sa orihinal na plano. Kapag natapos mo na, matulog ka ng maaga. Hindi ko na malaya na iniwan ako ng presidente ng kape at umakyat sa taas. Pinanood ko siyang umakyat sa hagdan at ang mga paa niya, may naramdaman akong mainit sa loob ko. Buong gabi kong isinulat muli ang plano. Pero alam ko na ang resulta. Hindi pa rin matutuwa ang kliyente. Kailangan lang nila ng dahilan para mabawasan ang parusa. Kinaumagahan, nakasuot ng power suit ang presidente. Hinagisan niya ako ng bagong uniforme. Pero nakakast pa rin ang braso ko. Mahirap magpalit ng damit, at pagkatapos ay nasaksihan ko ang pinakakakatuwang sandali ng buhay ko. Isang babaeng presidente na namamahala ng isang publicly listed company ang nagsimulang magbihis sa akin gamit ang sarili niyang mga kamay. Nang tanggalin niya ang damit ko, kitang-kita ang abs ko, kitang-kita ko ang titig niya sa mga ito. Nang mapansin ko ito, halos ipikit niya ang mga mata niya at mabilis akong binihisan. Kaya sumakay ako sa kotse niya at nagmaneho papunta sa isang luxury hotel. Ang negosasyon ay nasa isang pribadong silid. Pagpasok pa lang namin, nakita ko na ang pekeng ngiti ng kliyente. Narinig na niya ang tungkol sa kagandahan ng presidente. Ngayon, nakita niya mismo. Hindi man lang niya ako tiningnan. Hindi man lang ako inalok ng upuan.
Umupo ka, maupo ka. Mahaba ang magiging usapan natin. Ang lalaking nangunguna sa pulong ay talagang magulo, guskasin, at tuso. Ayaw niyang alisin ang tingin niya sa presidente. Dalawa sa kanyang mga empleyado ang natatawa sa akin. Lumalala ang aking iritasyon, ngunit nirerespeto ko ang presidente. Tahimik akong nakatayo sa tabi niya. Nabalitaan naming mataas ang reputasyon ng kumpanya ninyo. Pero ganito pala ang pakikitungo ninyo sa mga bisita. Hindi mo nga alam ang mga prinsipyo ng pagiging maasikaso. Bago pa ako makapagsalita, kinuha ng presidente ang kanyang baso, humigop, at nagsalita sa napakahinahong boses, sino itong dalawang alagang hayop na nakaupo sa amin. Natigilan ang silid. Walang sino man ang umaasa. Hindi man lang tumangala ang presidente. Pumapalakpak ako sa loob-loob ko. Mukha siyang maharlika kahit kailan niya gusto. Tumahimik ka nga, gago ka. Sabi ng kliyente, bahagi rin ng kumpanya ninyo ang empleyado ng presidente. At hindi rin kayong dalawa empleyado. Pasensya na sa hindi pagkakaintindi. Huwag kayong magalit. Natakot sila. Akala nila ay mapipigilan nila kami matapos tanggihan ang plano ko noong nakaraan. Hindi nila akalain na ipagtatanggol ng presidente ang isang empleyado ng ganoon. Agad na dinala ang isang ekstrang upuan at inilagay sa tabi ng presidente. Nagsimula na ang pulong. Simulan mo na. Tiningnan ako ng presidente na parang isang reyna na namumuno sa kanyang kabalyero. Sabi ko, dahil nagkita na tayo dati. Diretso na tayo sa punto. Imposible ang mga hinihingi ninyo. Nang marinig ito, napatalon ang sobrang timbang na kliyente mula sa kanyang upuan para magprotesta. At tingnan mo, Senador Oraline, pumunta kami rito na may buong intensyon na magtulungan. Pero kung ang empleyado ninyo, kung hindi siya kaya, hindi ba't malinaw na paglabag ito sa kontrata? Malinaw na ipinakita ng ekspresyon niya ang kanyang kasiyahan, dahil kung hindi matutugunan ng aming kumpanya ang kanilang mga kinakailangan, kailangan naming magbayad ng malaking multa. Kaya naman mayayanig ang buong kumpanya. Sandali lang. Napakasama ba ng buhay sa edad mo na hindi mo na kayang mabuhay pa sa mundo? Ang kanyang labis na kumpiyansa at ang maruming tingin niya sa presidente ay nagpagalit sa akin. Anong sabi mo? Sinasabi kong maaaring magpatuloy ang kolaborasyon. Pero sa panig ng kontrata, mayroon akong pangangailangan mula sa iyo. Hindi isang kahilingan. Ayon sa kontrata, dapat magbigay sa amin ang kontratista ng kumpletong plano ng proyekto, mga kinakailangan sa produkto, at mga dokumento ng akreditasyon. Tingnan mo, kinuha ko ang mga dokumento at ipinakita sa kanya. Wala roon ang sertipiko ng akreditasyon ng kumpanya. 2 buwan nang pinirmahan ang kontrata. Natanggap pa lang namin ang kontrata at mga kinakailangan sa produkto. Pero zero ang akreditasyon ng iyong kumpanya. Patuloy na pinupunasan ng napakatabang kliyente ang kanyang pawis. Wala siyang masabi. Nagsimulang magsalita ang kanyang 2 empleyado ng walang kabuluhan. Nabayaran ka na namin. Ngayon, ang trabaho mo ay maghatid ng produkto. Anong kalokohan ang akreditasyon at iba pa? Tiningnan ko sila na parang 2 hanggal na bata. Pagkatapos ay inilagay ko ang kontrata sa harap nila. Ang pinirmahan namin ay ang kumpirmasyon ng kontrata at disenyo ng produkto. Ngunit ang pagpapatunay ng akreditasyon ng iyong kumpanya ay hindi kailanman napirmahan. Matutugunan namin ang iyong mga teknikal na kinakailangan. Ngunit una, kailangan kong beripikahin kung ang iyong kumpanya ay talagang may kapasidad na humawak ng isang napakalaking proyekto. Sa madaling salita, upang malimpasan ang mga nangungunang produkto sa merkado sa trapiko, dapat mong patunayan na ang iyong kumpanya ay may kapasidad sa pamumuhunan na hindi bababa sa 10.5 trilyon won. Kinuha ko ang baso ng tubig ng Pangulo at humigop ng malaki. Pagkatapos ay naalala kong baso niya iyon. Umubo ako ng mahina at itinago ang aking pagkaasiwa. Kung hindi mo ito mapatunayan, maaari naming simulan ang unilateral na pagtatapos ng kontrata. Nang marinig ito, nawalan ng imak ang kliyente. Hindi nila kailanman naisip na itataas namin ang isyong ito. Gusto lang nilang singilin ang multa. At oo, may 3 buwang palugit pagkatapos mapirmahan ang kontrata para magbigay ng akreditasyon. Mayroon ka na lamang 1 buwan na natitira. Ngunit malapit na ang katapusan ng taon. Magbabakasyon din ang opisina ng sertipikasyon. Kaya bilisin mo. Kung hindi,
Ipagpalagay natin na nag-aalala ka tungkol sa mga parusa sa pandaraya, at ang isang malaking kumpanyang tulad ng sa iyo ay hindi gagawa ng ganoong kawalang galang na trabaho. Tama ba? Tumayo ako, yumuko ng maayos, at iniabot ang aking kamay para makipagkamay. Sumang-ayon ang Pangulo ng may tamang tiyempo. Kung wala nang iba pa, aalis na tayo. Kapag nakuha na natin ang akreditasyon, itutuloy na ang kolaborasyon. Kung hindi, ang paglabag sa kontrata ay mapapasayo. Lumabas kami ng pribadong silid. Anong ginhawa? Anong saya? Pagpasok ko pa lang sa kotse, sumuntok ako sa hangin. Gamaan ang pakiramdam ng puso ko. Kaya kagabi ay ginugol mo ang buong gabi sa paghahanap ng mga butas sa kontrata. Ngayon, ang tono ng Pangulo ay hindi na kasing lamig ng dati. Nalutas na ang iba't ibang problema ng kumpanya, at nabawasan na ang pressure. Siyempre, may mga panloob na especially iya sa produktong ito. Kung hindi sana napirmahan ang ganoong katangang kontrata. Kagabi, binasa ko ang kontrata ng 5 o 6 na beses. Noon ko lang nahanap ang butas na ito. Halos imposible para sa kanila na patunayan ang 10,500 milyon sa isang buwan. Maaari kang magsampa ng kaso pagkatapos ng bagong taon. At tanggalin ang empleyadong pumirma sa kontratang ito. Siya ang especially iya. Ang dami kong ipinaliwanag na hindi ko namalayan. Paano ako tinitingnan ng presidente? Binibigyan mo ba ako ng utos? Nang magbago ang tono niya, umayos ako ng upo at mabilis na umiling. Hindi. Mga mungkahi lang ito. Kaunting payo lang. Nasa iyo ang huling desisyon. Ikaw ang boss. Natawa ang presidente sa parang bata kong paliwanag. Mabuti. Dadagdagan ko ang bonus mo ng 60% ngayong taon. Parang orkestra ang tibok ng puso ko. Ngayong gabi, gusto ko ng matamis at maasim na tadyang. Huwag kang mag-alala. Uwi na tayo. Tumingin sa akin ang presidente. Ngumiti rin ako pabalik. Matagal na rin mula nang may nagsabi sa kanya ng 2 salitang iyon. Uwi na tayo. May tumugtog na video ni Ding Mom. Sabi niya, kaunting oras na lang ang natitira bago ang bagong taon. Kailan kayo magbabakasyon? Hindi ka na naman papapagtrabahuhin ng baliw mong boss kapag bakasyon, di ba? Kumislap sa screen ang matamis na mukha ni nanay. Pero parang martilyo na tumutusok sa kaluluwa ko ang mga sinabi niya, dahil ang baliw na amo na iyon ay nakaupo sa tabi ko. Sa sumunod na ilang minuto, binibigkas ko ang lahat ng papuri na natatandaan ko tungkol sa aking amo, at idineklara kong 100% mali ang lahat ng sinabi niya. Tiningnan ako ni nanay na parang hindi niya maintindihan. Nay, tumigil ka na po. Kung patuloy kang magsasalita ng ganito, baka hindi na ako makauwi para sa mga pista ngayong taon. Parang maiiyak na ako. Nay, kung tumawag ka lang sana 5 minuto kanina. Ngayon ay malamang nasira na ang lahat. Narinig ng amo ang lahat. Bumalik ka agad. Ang buong kwarto sa bahay ay puno ng mga pusa. Hindi mo sinabi sa akin na mahilig ka sa mga pusa. Malaki ang kinita ng iyong ama mula sa kanila. Kung hindi ka masaya sa trabaho, bumalik ka at tulungan ang iyong ama. Dapat mong sabihin sa iyong amo. Hindi mo kailangang magdusa. At heto na naman. Akala ko tapos na ang usapan tungkol sa amo, pero bumalik na naman si nanay. Itinutok ni nanay ang kamera. Sa looban ng bahay, may hindi bababa sa 100 pas ang RDL ang nag-iiyakan sa kamera. Natutunaw ang puso ko nang makita ko sila. Nay, huwag kayong masyadong magpagod. Tumatanda na kayo, magpahinga na kayo, at simula nang maging pinuno ng nayon ang tatay ninyo, ang una niyang ginawa ay ang pagsasaayos ng templo ng Diyos ng bayan. Lubos siyang iginagalang sa buong nayon, at malapit na niyang hihikayatin ang lahat na mag-alaga ng mga pusa para umunlad ang lahat. Nagpadala si nanay ng litrato ng bagong templo. Bago pa ako makapagsalita, bumukas ang litrato sa aming screen. Nakita rin ng Pangulo ang litrato. Noong una, tila hindi siya nababagabag, ngunit biglang nagbago ang kanyang mukha. Kinuha niya ang kanyang telepono, nag-chat, at nagsimulang ikumpara ang isang lumang litrato sa pamamagitan ng pag-zoom in. Nay, ayos lang po, tatawagan ko kayo mamaya. Magkita tayo sa bakasyon. Mabilis kong ibinaba ang telepono. Pagkatapos ay tumingin ako sa unahan na parang walang nangyari. Pero patuloy na bumalik ang tingin ko sa Pangulo. Nagtanong siya, nakikita mo ba ang lugar na ito? Templo ito ng Diyos ng lungsod sa inyong nayon.
Iniabot niya sa akin ang telepono at ini-zoom in para ipakita sa akin ang larawan. Hindi. Maraming ganitong templo. Nagkataon lang. Naiintindihan ko. Umuwi na tayo. Gusto ko ng matamis at maasim na tadyang. Hindi na idiniin pa ng Pangulo ang usapan. Nang gabing iyon, habang nililinas ko ang sala, pumunta ang Pangulo sa kanyang kwarto. Maya-maya, nag-vibrate ang telepono ko. Nakita ko ang mga mensahe mula sa Pangulo. Nandoon ka ba? May nakita akong gusali na may larawan mo ngayon. Siguro iyon ang templo. 3 araw ka nang hindi sumasagot. Ayos lang ba ang lahat? Hahanapin kita. Hindi ko man lang may sulat ang kahit ano para lang makita ito kahit isang beses. Nakaramdam ako ng hiya at pagkakasala. Hindi ko masabi ang nasa puso ko. Kailangan ko ng lakas ng loob. Pero paano kung mas lalong lumayo ang distansya namin dahil dito? Kung kailangan naming maghiwalay, pareho kaming nanatiling wala sa aming mga iniisip at nakatulog. Pagsapit ng hating gabi, may malakas na kumatok sa pinto. Binuksan ko ito. Nakatayo roon ang Pangulo, nakapijama, at namumula ang mga mata. Talagang nadurog ang puso ko nang makita ko siya. Wala na akong oras para pansinin ang perpektong figure niya. Sabi niya, pupunta tayo sa nayon ninyo bukas. Natigilan ako ng husto. Bago pa ako makapagsalita, inilabas niya ang laptop niya. Natapos ko na ang aking pananaliksik. Mayroong 246 na nayon na may mga templo ng Diyos ng lungsod. Nahanap ko na silang lahat at pinagkumpara. Ang nayon ninyo lang ang tumutugma sa larawang ipinadala sa akin ng iyong ina. Dalhin mo ako roon. Nang marinig ko siyang sabihin iyon, parang may marahang naglagay ng kamay sa puso ko. Ang dami na niyang nagawa sa pamamagitan lang ng pagtingin sa isang random na larawan. Ginang, bakit mo ba ipinipilit ang templo ng nayon ko? Ang daming templo sa lungsod. Para sa pag-ibig, kayamanan, fertilidad, lahat na. Mahinang sabi niya, mayroon akong hindi natapos na gawain sa Diyos ng templong iyon. Mas malaki pa ang utang niya sa akin kaysa sa pera. Gusto ko siyang hanapin. Sasama ka ba sa akin? Sa sandaling iyon, wala akong makitang dahilan para tumanggi. Mukha siyang kagalang-galang, ibang-iba. Para bang hindi na siya yung dating istriktong presidente. Masaya siyang bumalik sa pagtulog nang pumayag ako, at gaya ng inaasahan, bumalik na siya sa pagiging boss mode kinaumagahan. Nagising ako at nakita ko ang 2 malalaking malita na nakaimpake sa salon. Nakaupo siya sa sofa, nakabihis na. Mayroon kang kalahating oras para maligo at maghanda. Pinayagan na kita. Aalis na tayo ngayon. Sinubukan kong sumagot, pero nakatingin na siya sa relo niya. Nagsimula na ang countdown. Pumunta ako sa banyo ng napakabilis. Naligo at naghugas lahat-lahat, wala pang 15 minuto. Nakatayo ako sa harap ng presidente nang nakangiti. Sabi niya, ibaba mo na ang mga malita. Ito ang unang beses na pupunta ako sa bahay mo, kaya bumili ako ng mga regalo para sa mga magulang mo. Sana magustuhan nila ang mga ito. Dahil sa malaking pagsisikap, pareho naming inilagay ang aming mga bagahe sa kotse. Pagkatapos ay inihagis sa akin ng presidente ang mga susi. Ikaw na ang magmaneho. Alam mo ba ang daan? Kalmado siyang pumunta at umupo sa upuan ng co-pilot. Anong nangyari? Bakit hindi ka gumagalaw? Nang wala akong ginawa ng ilang minuto, ibinaba niya ang bintana at nagtanong, bakit hindi ka nagmamaneho? Mahina kong sagot, hindi ako marunong magmaneho. Nang marinig ito, hinubad ng Pangulo ang kanyang salaming pang-araw at tumingin sa akin na parang hindi siya makapaniwala. Nagpaliwanag ako ng may hindi makapaniwalang tingin. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Hindi talaga ako marunong magmaneho. Sumasakay ako sa shared bus papuntang trabaho araw-araw. At tandaan mo yan, hindi rin naman ako pwedeng magmaneho sa ganitong kalagayan. Maliban na lang kung balak mong mamatay kasama ko. Bahagya kong itinaas ang aking ulo. Malinaw ang mensahe, nang buong buo ang kanyang saloobin. Ngayon sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin mo. Tiningnan ako ng Pangulo na parang sa kalinya ako. Pagkatapos, huminga ng malalim, naalala ko na oo, nasugatan ako. Nitong mga nakaraang araw, napakasarap ng aking pagluluto kaya akala niya ay maayos na ako. Magpalit ng upuan. Sumeryoso siya at sumakay sa driver's seat. Kinuha niya ang mga susi at dumiretso sa nayon malapit sa akin. Ayon sa GPS, mga 4 na oras ang biyahe.
Habang nasa daan, marami akong naikwento sa kanya tungkol sa aking nayon. Panghuhuli ng mga palaka sa ilog, pangingisda kasama ang mga kaibigan, at ang dilaw na aso sa gate ng nayon na laging tumatakbo para kumagat sa akin. Tiningnan ako ng Pangulo ng may malaking kuryosidad. Nakinig siya, dahil hindi pa siya nabuhay ng ganito. Mula pagkabata, pinalaki na siyang kahalili ng kumpanya. Walang sports, walang pagkabata, puro pag-aaral, kagandahang asal, at negosyo lang. Unti-unting nagbago ang aming relasyon. Ngayon, hindi na kami basta boss at empleyado, kundi parang dalawang matalik na magkaibigan. Hindi ko na maalayan kung paano lumipas ang oras habang nag-uusap kami, at mabilis na lumipas ang 4 na oras. Sa wakas, narating namin ang aking nayon kung saan ako lumaki. Pagpasok pa lang namin, pinalibutan na ng mga tao ang kotse. Napakagandang kotse, may mat na pintura pa nga. Noong nakaraang buwan, sinasabi ng anak ko na may ganito ang kanyang amo. Pagbisita raw iyon sa nayon pagkalipas ng maraming taon, at agad kaming naakit. May nagsabi, hindi iyon ang anak ni Luanti. Oo, anak niya iyon. Ilang taon na ang lumipas. Napapaligiran ng napakaraming tao, pinahinto ng Pangulo ang kotse at ibinaba ang bintana. Sige, anak, makipagkita ka sa mga magulang mo. Tiyak na matutuwa sila. Sa gitna ng mainit na pagtanggap ng mga kapitbahay, pinauwi na ng Pangulo ang kotse. Maririnig ang iyaw ng mga pusa mula sa malayo, na nagmumula sa looban. Isang lalaki ang nakatayong nakatalikod sa pusa, pinapakain ito. Mukhang nagpapakain siya ng mga manok. Papa, lumabas ako ng kotse at tinawag ito. Lumingon si tatay, natigilan sa gulat. Pagkatapos ay sinabi niya, "Hoy, mapanlin lang na lalaki, naaalala mo bang may ama ka rin? Mga anak, lumabas kayo. Dumating na ang kapatid mo." Nang makita ang ubanan na buhok ni tatay at bahagyang nanginginig na mga hakbang, namuo ang mga luha sa aking mga mata. Nang marinig ang ingay, lumabas si nanay, determinado. Nang makita ako, ngumiti siya at niyakap ako ng mahigpit. Ngunit hindi sinasadyang nahawakan niya ang aking sugat. "Nay, dahan-dahan, may sugat ang anak mo. Paano mo nakuha iyon?" Tiningnan ni nanay ang aking nakaplaster na kamay, at napuno ng luha ang kanyang mga mata. Napakamot ako ng ulo at sinabing, "Nahulog lang iyon." Yumuko ang Pangulo sa kahihiyan at nanatiling tahimik. Dam ako ang tingin ni nanay sa kanyang mukha. Nakatayo roon ang isang napakagandang babae. Diyos ko, ang ganda. Girlfriend ka ba niya? Magsasalita na sana ako ng putulan ako ng Pangulo. Hindi. Magkaibigan lang kami. Pero tila hindi nakinig ang mga matatanda. Tumanggo sila. Oo, naiintindihan ko. Ang mga bata ngayon, "Tara na, anak, pasok ka sa loob." Sabi ni nanay, "Uy, matanda, nandito na ang mga bisita. Kumain ka na ng hapunan. Painumin mo rin siya ng kaunti ngayon." Nang marinig ito, sumigla ang aking ama na parang may bagong baterya. Sabi ni nanay, na-diagnose siya ng doktor na may problema sa atay, kaya bawal ang alak. Pero dahil nandito ka na pagkatapos ng maraming taon, pwede ka nang uminom ng kaunti ngayon. Naintindihan ko kung bakit ganoon ang reaksyon niya. Noon lang, ngumiti ang Pangulo at sinabing, "Siya nga pala, ang pangalan ko ay Lena Ushu. Kaibigan ako ni Chance. Nabalitaan kong uuwi siya para sa bakasyon, kaya nagpa siya akong sumama. Sana ay hindi ako magdulot ng anumang gulo." Sabi ni nanay, "Anong pinagsasabi mo? Natutuwa kami na pumunta ka. Hindi pa nakakapagdala ng babae ang batang ito sa loob ng maraming taon. Ikaw ang una, at taos-puso akong umaasa na ikaw ang huli." Tumayo ako sa gilid, pinagpapawisan. Habang sinusubukan kong magpaliwanag, lalo akong nakaramdam ng pagkakulong. Maya-maya, dinala ni tatay ang lahat ng mga pinamili, at umupo kaming apat para kumain. Ibinuhos ni nanay ang lahat ng kanyang pagmamahal sa Pangulo, pinaghahain siya ng pagkain, ikinukwento ang mga kwento ko noong bata pa ako, at paminsan-minsan ay tinatanong siya. Oo, maganda, di ba? Para bang tunay niyang anak ang Pangulo. Pagkatapos ng hapunan, gusto ko sanang tumulong, pero pinigilan ako ni nanay nang makita niya ang sugat at sinabing, "Kayong dalawa ay dapat mag-explore sa nayon." Habang naglalakad sa mga kalye ng nayon, isang dilaw na anino ang tumalon papunta sa akin. "Desang,
Tumabi ka. Ang kaninang kumakagat sa akin ay dinidilaan ang aking binti ngayon. Kahit papaano ay nasalo ko ito at, habang tumatawa, hinaplos ang ulo nito. Noong bata pa ako, si Taben ang pinakamasiglang aso sa nayon. Ngunit ngayon, sa pagtanda, maging ang mga bigot at kilay nito ay namuti na. Kumuha ako ng kalahating longganisa sa aking bulsa para ibigay sa kanya, ngunit habang tumitingin ako sa ibaba, wala na si Tix. Bago ko namalayan ito, narating niya si Lena Oso at tumatakbo papunta sa kanya, ikinakaway ang kanyang buntot. Napakamanloloko ko, may dalang pagkain. At hinahabol nito ang kahit sinong magandang babae sa sandaling dumating ito. Isang mababaw na aso. Hindi ko maiwasang mapangiti sa naisip ko, dahil tila nasisiyahan sina Lena Oxo at Dexen na magkita. Sa una, natatakot siya sa kanya, ngunit nang ibabaw ang kuryusidad. Naupo siya at hinaplos ang ulo nito. Mas bumilis ang pagwagayway ng buntot ni Dexen. Gusto kanya. Dalhin mo ako sa templo ng Diyos ng lungsod. Mahirap tumakas. Kapag siksikan ang nayon, palaging may insenso sa templo. Ngunit habang nagsisimulang umalis ang mga kabataan patungong lungsod upang maghanap ng trabaho, unti-unting nawala ang templo. Mabuti na lang, nang maging pinuno ng nayon ng aking ama, ipinaayos niya ang templo at ipinanumbalak ang dating ganda nito. Naglakad-lakad si Lenaxi sa paligid ng templo, pagkatapos ay kinuha ang kanyang telepono at in-zoom in ang isang larawan na nasave niya kanina. Malaki ang ipinagbago ng templo. Ngunit ang ilan. Pareho pa rin ang mga detalye. Patuloy niyang pinaghahambing ang bawat detalye at mabilis na nakumpirma na ito nga ang eksaktong lugar. Matapos itong tingnan ng ilang sandali, lumingon siya sa akin. Pwede mo ba akong kunan ng litrato? Tumanggo ako ng walang imak. Kinuha ko ang kanyang telepono, inilagay ang frame, at kinuha ang litrato. Agad niyang tinanggap ang larawan at ipinadala ito. Nandito na ako. Ito ang lugar kung maaari mo akong puntahan. Ang kanyang buhok ay nililipad ng simoy ng gabi. Ang kalungkutan sa kanyang mukha ay nagpaisip sa akin na lumapit at yakapin siya. Sabihin sa kanya ng malakas, nandito ako at mahal kita. Ngunit hindi ko magawang gawin iyon hanggang sa huli. Sa katunayan, pagkarating namin sa nayon, alam kong malapit nang mabasak ang maling kwentong nilikha ko. Matalino si Linux para mapagtanto na ang kanyang online partner ay hindi nakulong sa network, ngunit ayaw lang sumagot. Ano ang iisipin mo kung ang isang kaibigan mo ay nagtatago mula sa iyo at hindi ka harapin? Ibinaba ni Lena Oxo ang kanyang telepono at tumingin sa akin ng may malungkot na mukha. Kung ayaw niyang kunin ang pera, malamang ay may sarili siyang mga dahilan. Hindi siya gaanong nasiyahan sa mga sinabi ko. Tumalikod siya at pumasok sa templo. May bagong insenso sa altar. Kumuha siya ng isang pakete, sinindihan ito, at inilagay sa lalagyan ng insenso. Pumikit siya at buong pusong nanalangin na sana'y humarap siya sa akin, kahit sandali lang. Matagal na nakatayo roon si Linaoy. Pagkatapos ay dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata at tumingin ng diretsyo sa aking mga mata. Sa totoo lang, hindi naman ganoon kasama ang templo sa aming nayon. Tumawa ako. Bahagyang bamaantong hininga si Lina Osho at lumapit sa akin. Sa pagkakataong ito, inabot niya ang kamay ko at hinawakan ang aking kamay. Bumalik na tayo. Nang makita siyang malungkot, hindi ako nagsalita. Tahimik lang akong sumama sa kanya. Nang makarating kami sa bahay at papasok na sana sa loob ng patio, umalangaw ang mga boses ng aking mga magulang mula sa loob. Sa tingin mo ba girlfriend ng anak natin ang babaeng ito? Anong pinagsasabi mo? Mukhang galing siya sa mayamang pamilya. Hindi ko nga makilala ang kalahati ng mga dala niya. Ingles lahat. Hinawakan ni Lena Oxo ang kamay ko nang hindi pumapasok. Nakatayo kaming dalawa sa likod ng pinto, nakikinig. Pero kung talagang magkasama sila, magbabago ang kapalaran ng pamilya natin. Dalangin ko na lang na huwag sabihin ng babae na kailangang gamitin ng lalaki ang apelyido niya. Halos sumabog ang puso ko. Pero blanka ang mukha ni Lena Oxo, parang hindi siya apektado. At oo, sa paraan ng pagtingin ng babae sa anak natin, kitang-kita kung gusto niya ang lalaki. Agad akong tumingin kay Lena Oxo, nag-aalala. Pero blanka pa rin ang mga mata niya. Umubo ako ng 2 o 3 beses, naputol ang sasabihin ng mga magulang ko. Nang makita kami, masayang tumayo sila at nagdala ng prutas. Pagkatapos ay sinabi ni Lena Oxo, nga pala,
dinala ako ni Jens ngayon sa templo ng Diyos ng bayan. Nabalitaan kong ipina-renovate ninyo ito. Ngumiti si tatay. Pinili ako ng mga taga-nayon, kaya naisip kong gumawa ng paraan para sa kanila. At kalahating taon na rin naman. Nanatiling tahimik si Lena Okzu, at nabunyag ang katotohanan. 3 araw pa lang ang nakalipas mula nang ipadala ko sa kanya ang sirang larawan ng templo. Pero 6 na buwan nang naitayo ang templo. Malinaw sana ang takbo ng panahon, pero mabuti na lang at hindi na siya nagtanong pa. Nang gabing iyon, hindi kami iniwan ni nanay at tatay nang magkahiwalay na silid. At nang gabing iyon, nagsimula ang isang bagong kabanata sa kwentong ito.